Warning signs that you're drifting away from God. So, mao ni ang mga signs nga nilayo na gyud kas Ginoo. Number 1, you no longer desire to pray. So, wala na kay tinguha nga mag-ampo. Yun ang pulong sa Ginoo in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Ang pag-ampo nato is walay hunong, walay undang. The moment nga dili na ta mag-ampo igsoon, nag-start na ta og kalayo kay Lord. Number 2, the word of God feels distant. Nagsa na lang ka nagabasa. Kung naka sa church is naminaw pero murag wala, no? O panagsa na lang nato gina-apply or wala na jud nato gina-apply ang pulong sa Ginoo. Nahimo na tang nalayo or wala na tay connection sa word. Ingon ang pulong sa Ginoo diya sa Matthew chapter 4 verse 4, a man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, ang tao dili mabuhi sa panlamang apan sa matag pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. So, once nga ang tao nagkalayo na siya diha sa pulong sa Ginoo or wala na siya connection, wala siya accurate connection sa word ni Lord, naa ka sa church pero murag wala na lang ang word sa Ginoo nga imong nadunggan, naa ka sa church pero pagawas wala nimo na ikinabuhi or wala nimo na follow ang word ni Lord. So, it means that you are drifting away from God. Nagkalayo na ka igsuon sa ato ang Dios. Number 3, sin no longer convicts you. Pasabot ang sala wala na nagakumbiktar sa imo, habot pasabot ang sa Bisaya is kanang mura nakaugwalay, wala na kay konsensya. Wala na para sa imo ang sala is parang normal na lang. Mura nag-normal makasala ta, dili na ta makapanghinulsol. Wala na conviction sa sala. Number 4, you're more comfortable with the world than with God. So, nahimo na kang komportable sa kalibutan igsoon, no? Pag naa ka sa church, wala na ka, dili na ka at ease, dili na ka at peace, no? Naga-worship ta, nagasimba ta, pero muraog ang imong heart wala na diha sa Ginoo, na nasa kalibutan. Ingon ang pulong sa Ginoo sa 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world or anything in the world. Ayaw higugma ang kalibutan or bisan unsa nga naa ning kalibutan. So ingana karon, so dagay mga tao nga naa na lang sa church. They are serving in the church or naa sila sa church for attendance na lang. Pero sa tinuod reality talks, no, layo na sila sa Ginoo. Tungod kay ang ilang heart wala na kay Lord, ang ilang heart na nasa kalibutan. Number 5, worship becomes optional, no? Sa church, sa praise and fellowship nato, but pasabot sa simbahan, murag option na lang. Musimba ka karon, sunod dili na sad. Kung ganahan ka musimba og naa ka sa mood, musimba ka. Kung wala ka sa mood, dili ka musimba. So ang church is parang optional na lang. Ang pagdaig is mura ra pud gihapon og optional. No, nahimo na natong priority ang mga butang sa kalibutan or nahimo na natong priority ang ato ang kaugalingon, dili na ang Dios. Ingon diri sa Hebrews chapter 10 verse 25, dili nato undangon ang batasan sa panagtigom, do not forsake the assembling of ourselves together. Dili nato undangon, no? Tungod kay kanang naata sa church, dunay fellowship, makalig-on ni siya, maka-strengthen ni, no? Taliwala nga dunay mga panahon na maabot sa atong kinabuhi ang kanang coldness, no, makatabang pagpa-ignite sa fire nga naata sa sulod sa church. Number 6, you rely more on yourself than on God. No? Wala na ta magsandig sa Ginoo. Wala na ta nagdepende kay Lord sa ato ng kaugalingon. So dagay mga tao ingon ana in these last days. Igsoon hapit na mobalik ang Ginoo tungod sa mga panghitabo karon ining katapusang mga panahon. And all we need to do is to trust the Lord more, no? Labi na sa mga crisis karon, pagtaas sa gasolina, pagtaas sa pamaliton, daghan ang nahitabo sa kalibutan, mga pandemya, kalamidad ug uban pa. But all we need to do is to trust the Lord. Amen. Number 7, your heart grows cold, no? Nagkabugnaw ka na sa Ginoo. Layo na, no? Mailhan nimo ang tao nga bugnaw na kay Lord, no? Ang bugnaw na kay Lord, mulayo na gyud na sa Ginoo. Wala na connection sa prayer, wala na connection sa worship, wala na siya connection sa attendance sa church or kanang magsimba ta diha kay Lord. Ang tao nga bugnaw na kay Lord is dili na nimo makit-an, no, nga on fire. Ang pulong sa Ginoo in Matthew chapter 24 verse 12,
Nining katapusang panahon tungod sa pagdagsang sa pagkadautan, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Because of the increase of wickedness, the love of the most will grow cold. No? Mao na ako nakita nato ni nga mga signs sa atong kinabuhi. Don't ignore them. Ayaw na pasagdi igsoon. Return to God today and repent. Niining katapusang panahon, all we need to do is to repent. Come to the Lord, confess it to the Lord. Lord, nabugnaw ko Ginoo. Lord, mao ni ang akong sitwasyon karon. Ingon ang pulong sa James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Duol pagbalik sa Ginoo, igsoon. Mura na ang solusyon. Duol pagbalik sa Ginoo, tungod kay ang Dios mag-restore ug magpahibalik sa nawala nimong gugma diha sa Dios. And I challenge you igsoon to share this. I challenge you igsoon to share this sa mga tao na nanginahanglan usab sama niini. God bless you all.